Dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Silipin na po natin ang headline. Pasada Balita. Tatlong menor de edad na kabilang sa mga naarestong Pilipino matapos magkilos protesta sa Qatar nakalaya na. Pasada Balita. Office of the Civil Defense, aminadong hindi pa handa ang Pilipinas sa banta ng The Big One. Pasada Balita. Philippine team na tutulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Myanmar, bumiyahe na ngayong araw. Pasada Balita. At sa rehabilitation, isinasapinal na ng pamahalaan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, inflation noong Marso maring umabot ng hanggang 2.5% batay sa pagtaya ng BSP. Pasada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, Mpox cases bahagya ng bumababa ayon sa WHO. Pasada Balita. Sa sports, Justin Brownlee naharap sa posibleng ikalawang doping violation. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, paano nga ba makontrol ang galit? Alamin. Pasada Balita. At si showbiz, Alden Richards handang tuparin ang pangarap na magpiloto. Pasada Balita. Maya-maya, plano para sa malawakang pagbabago at progresibong ekonomiya inihatid ng Vendors Party List. Sa mga manininda ng Pasay, alamin natin mamaya po yan sa Siyasat Presents DWIC Track Record. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Isa pong magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo. Ngayon pong araw po na ito ng holiday. Ngayon pong Abril 1, taon 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng pila may todong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 sa ngalan ni John Ibanez. Inyo po makakasama hanggang alas 8 po tayo, Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas po ang alas 6 na ng pumapasadang morning. Sa detalye nga ng mga balita sa latest mula sa Filipino Mirror, inaasang tatagal hanggang 2 buwan ang 45 pesos na maximum suggested retail price o MSRP sa kada kilo ng imported na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, maaring irekomenda ng kanilang kagawaran kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagtataas ng taripa para sa imported na bigas bilang proteksyon naman sa mga lokal na magsasaka. Kanila pa niyang titignan ang sitwasyon sa pagtatapos ng anihan bago pagdesisyonan ng nasabing hakbang. Binigyang din pa ng kalihim na plano rin niyang ibaba pa ang MSRP sa presyong 42 pesos kada kilo. Pero iginiit ni Agriculture Spokesman at Assistant Secretary Arnel de Mesa na kailangan pang pag-aralan ang pagpapababa sa presyo nito. Pasada Balita. Bukod sa bigas, pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture ang paglalagay ng maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bawang naman ito. Ito'y dahil sa mataas na presyo ng naturang produkto sa mga pamilihan lalo dito sa Metro Manila. Sa pag-iikot ni Agriculture Secretary Kiko Laurel sa Mega Q-Mart sa Quezon City, maabot sa 140 hanggang 150 pesos ang presyo ng kada kilo ng bawang. Ayon sa kalihim, pinaiimbestigan na nila kung may nananamantala
sa presyuhan ng bawang. Pupulungin din ni Secretary Laurel ang mga stakeholders kabilang na ang mga garlic importers. Sakaling hindi maidaan sa dialogo, ikinokonsidera ng DA na maglagay na rin ang MSRP sa bawang upang makontrol naman ang presyo nito. Sa ngayon, bumubuo pa ang kagawaran ng hakbang para palakasin ang produksyon ng lokal na bawang sa bansa. Pasada Balita. Sa latest mula pa rin sa Filipino Mirror, abiso po sa mga motorista. Umarangkada na ang panibagong big time oil price increase. Ngayon pong araw ho ito, batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, piso at 20 sentimos ang dagdag sa kada litro ng diesel at kerosene. Piso at 40 sentimos naman sa gasolina. Epektibo. At kanina lamang ho ito kaninang alas 6. Ngayong alas 6, ang nasabing price adjustments maliban sa clean fuel na magpapatupad ng dagdag presyo mamayang alas 4:01 naman ng hapon. Isa sa sinasabing dahilan ng panibagong increase ang patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine at sa mga energy installations nito. Pasada Balita. Ay maparing tampok na balita, kumpiyansa ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na may hawak silang matibay na argumento upang maibasura ang kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Ayon kay Attorney Kaufman, target niyang maipatigil ang pag-usad ng kaso bago pa kumpirmahin ng ICC ang mga kaso laban kay Duterte dahil sa pagpapatupad ng war on drugs campaign sa ilalim ng kanyang administrasyon. Iginit din ng lead counsel ni Duterte na wala ng jurisdiksyon sa Pilipinas ang naturang korte dahil kumalas na ang bansa bago pa magsimula ang investigasyon kaugnay sa nasabing issue. Idinagdag pa ni Kaufman na labis siyang madidismaya sakali mang hindi umubra. Siya po ay aminado na madidismaya sakaling hindi umubra ang kanilang jurisdictional argument. Nakatakda o itinakda sa Setyembre 23 ang confirmation of charges sa dating Pangulo. Pasada Balita. Kaugnay pa rin yan, iginit naman ni International Criminal Court accredited lawyer Attorney Joel Butuyan na rehashed o mababaw lamang ang argumento ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod nito ng naging pahayag ng abogado ng dating Pangulo higil sa posibilidad na maibasura ang kaso nito sa ICC bago pa man magsimula ang confirmation sa Setyembre. Ayon kay Attorney Butuyan, walang bigat ang mga argumento ni Attorney Kaufman bagkus ay mga rehashed arguments lamang. Itinanggi rin ng ICC accredited lawyer ang paratang na kinidnap ang dating Pangulo at hindi binigyan ng due process. Iginiit pa ni Butuyan na walang basehan ang alegasyong kidnapping at may inisyu na warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Binasahan din anya ng Miranda rights si Duterte bilang pagsunod sa konstitusyon. Pasada Balita. Samantala, posibleng patawan ng hanggang 3 taong pagkakakulong ang 16 na Pilipinong nagprotesta sa Qatar bilang pagtutol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapiit sa The Hague, Netherlands. Ito ayon sa Department of Foreign Affairs ay kung mapapatunayang nilabag ng mga naarestong Pilipino ang Qatar Law No. 18 Series of 2004 na nagbabawal sa sino man na magsagawa ng rally ng walang pahintulot ng pamahalaan. Kaugnay nito, pinalaya na ng mga otoridad sa Qatar ang 3 pang menor de edad na kabilang sa lumahok din sa naturang demonstrasyon. Umaasa ang DFA na sa halip na patawan ng kaso, ang 16 na Pinoy ay pahintulutan ang mga ito na makapagpiyansa na lamang at makalaya na sa susunod na linggo. Dahil dito nagpaalala ang kagawaran sa mga Pilipinong nasa ibayong dagat na igalang at sundin ang mga batas sa bansang kanilang kinaroroonan. Pasada Balita. Sapat naman ang ipinadalang tulong ng pamahalaan para sa mga Pilipinong inaresto ng mga otoridad sa Qatar dahil sa pagsasagawa ng political demonstration. Ito ang tiniyak ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro matapos masakote
sa Doha ang 20 Pinoy na sinasabing mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Castro, nagpadala na ang pamahalaan, partikular ang labor attaché para saklolohan ng mga Pinoy, nasabing Pinoy sa naturang bansa. Hindi anya nila pababayaan at hindi anya pababayaan ng gobyerno ang mga ito dahil Pilipino pa rin naman sila at walang sinisino o walang diskriminasyon sa ginagawang pagtulong ng pamahalaan sa kahit anumang kulay o political affiliation. Pasada Balita. Sa iba pa rin paksa ng mga balita, aminado ang Office of the Civil Defense o OCD na hindi pa handa ang Pilipinas sakali mang tumama ang The Big One na posibleng maging kasing lakas ng magnitude 7.7 na lindol na yumanig sa Myanmar. Mamaya subukan po nating pag-usapan itong issue po na ito. Bulabugin ho natin ang ilang pong mga concerned government agencies kung talaga nga bang hindi pa handa ang Pilipinas sakaling tumama po ang malakas na lindol. Ipinalawanag ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na bagaman batid na ng mga Pilipino ang duck cover and hold, ay kulang pa rin ang paghahanda at katatagan ng mga infrastruktura sa bansa. Binigyang din ni Yusek Nepomuceno na kailangan pang sumailalim sa retrofitting o pagpapatibay ang mga paaralan at mga ospital sa Pilipinas upang makayanan ng malakas na pagyanig. Gayunman, inihayag ni Nepomuceno na ang pamahalaan ay nakahanda namang rumesponde dahil sumailalim na anya sa pagsasanay ang mga nagsisilbi o magsisilbing rescuer sakali mang tumama ang mapaminsalang lindol. Una nang sinabi ng mga seismologist sa bansa na hinog na ang Marikina West Valley Fault dahil hindi pa ito gumalaw sa loob ng 2 siglo. Pasada Balita. Kaugnay pa rin yan, naniniwala si DPWH NCR Regional Director Loretta Malaluan na handa ang ahensya sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila. Ayon kay Director Malaluan, nakalatag na ang mga hakbang at kasalukuyang proyekto ng kagawaran bilang preparasyon sa pinangangabahang malakas na lindol. Department of Public Works and Highways po ay nag-develop na ng guidelines, especially yung equipment prepositioning namin and mobilization contingency plan that will immediately facilitate an effective response in the event nga that the big one occurs in Mega Manila. Idinagdag pa ni Malaluan na isinailalim na sa retrofitting ang 88 public buildings at patuloy ang hensya sa pagsasaayos nito. Nakalatag na rin anya ang schedule sa kaliwat ka ng retrofitting at pagpapatibay sa mga tulay at flyovers upang mapatibay ang mga ito laban sa posibleng malakas nga na pagyanig. Right now po, ang Department of Public Works and Highways ay nagkaroon na rin po starting CY 2020 po, nung 2020 pa po at hanggang ngayon po, ay nagkakaroon na po ng various structural strengthening sa iba't iba nating public buildings. Yan po ang tinig ni DPWH-NCR Regional Director Loretta Malaluan sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ugnay pa rin yan, pag-iinspeksyon sa mga pampubliko at pribadong istruktura iminungkahi matapos ang malakas na lindol sa Myanmar at Thailand. Kabuuan ng detalye at ni Patrol 19 Celia Ortega Bueno. Iminungkahi ni Senate President Chis Escudero na muling inspeksyonin ang mga gusali, tulay at lahat na iba pang pampubliko at pribadong istruktura sa buong bansa. Ito'y matapos ang malakas na lindol na tumama sa Myanmar at Thailand. Ayon kay Escudero, kritikal na at mahalagang matiyak muli ang katatagan ng mga structure dahil nasa Pacific Ring of Fire ang ating bansa kaya madalas ang lindol. Ayon sa Senador, dati na nilang isinusulong sa Senado ang regular na pagtiyak sa katatagan ng mga istruktura na pinagawa ng gobyerno at ng pribadong sektor. Sa Senate Bill number 289,
ni Senate President Escudero ay natasan ang lahat ng building officials sa bawat lokalidad na magsagawa ng komprehensibong inspection sa lahat ng gusali sa kanilang nasasakupan at pinag-i-issue ng Certificate of Inspection at clearance ang makatutuguan sa pamantayan ng katatagan ng gusali. Sa iba pang panukala sa Senado, pinapa-update ang Building Code of the Philippines o yung Presidential Decree 1092 para maitugon ang requirements sa pagpatayo ng gusali sa pinakamalakas na lindol na posibleng tumama sa bansa. Ayon kay Escudero, dapat seryosohin ang laging paghahanda sa kalamidad o sa disaster risk reduction and management, kaya nga taon-taon ay may alokasyon sa pambansang budget para rito. Binanggit ni Escudero, resulta ng joint study ng Japan International Cooperation Agency o JICA, Metro Manila Development Authority at PHIVOLCS na inilabas noong 2004. Nakasaad na kapag nangyari sa Metro Manila ang The Big One o pinakamalakas na lindol na 7.2 magnitude, may 107,000 residential houses ang mawawasak. May 340,000 na magtatamo ng partial damage. May 34,000 na posibleng mamatay at may 114,000 na posibleng masugatan. Nakita rin ang posibilidad na kapag nagkaroon ng malakas na lindol ay maaaring magkasunog sa may lawak na 1,770 hektarya kung saan posibleng may dagdag na 10,000 o 18,000 tao na maaaring masawi. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong nakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. May pa rin yan, Philippine contingent na tutulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Myanmar. Bumiyahe na palabas po ng bansa. Ang detalye mula naman kay Patrol 17, Jopel Pileño. Isang send-off ceremony ang isinagawa para sa Philippine contingent na ipadadala sa Myanmar upang tumulong sa mga biktima ng naganap na 7.7 magnitude na lindol doon. Ayon sa Philippine Air Force, dakong alas 4 kaninang umaga ginanap ang seremonya sa loob mismo ng Villamor Air Base sa Pasay City. Una nang kinumpirma ng Office of Civil Defense o OCD na aabot sa 114 na tauhan ang ipadadala sa Myanmar para makiisa sa pagsasagawa ng humanitarian aid doon. Base sa ulat, umabot na sa higit 1,700 ang nasawi at 3,400 ang sugatan habang higit 300 ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig. Pahayag ng OCD mula sa 525th Engineering Combat Battalion ng Philippine Army, 505th Search and Rescue Group ng Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, MMDA, private sector volunteers at DOH ang mga contingent na ipadadala sa Myanmar. Ito si Patrol 17, Chopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sila rin po yung ipinadala sa Turkey, kung inyo po matatandaan, taong 2023. At meron ho kasing ilan hong mga Pilipino dyan po sa Myanmar ang pinaghahanap at posible pong nawalan ho ng komunikasyon or hopefully ay sila po ay ligtas. At kaugnay pa rin nga ho niyan, nagpadala na ang Philippine Embassy ng consular team upang tumulong din po sa paghahanap dun po sa 4 po na Pilipinong nawawala sa Myanmar matapos po yung magnitude 7.7 na lindol. Ito yung makarangyanigin nga ng lindol ang naturang bansa noong Biyernes po ito. Ayon kay Philippine Embassy Chargé d'Affaires Angelito Nayan, nasa biyahe na ang hukbo upang magsagawa ng ground assessment at maghatid ng tulong sa mga Pilipino roon. Maasa naman ang embahada na kanilang matutunton ang kinaroroonan ng 4 pang Pilipinong nawawala. Samantala, patuloy ding pinaghahanap ng embahada ang ilang pang Pinoy na biktima naman ng human trafficking. Nasa naman magpapadala at nagpadala na nga po ang Pilipinas ng humanitarian team para po tumulong dun po sa mga naapektuhan ng lindol dyan po sa nasabing bansa.
Pasada Balita. Sa iba pa ring balita, kinumpirma ng Rizal Provincial Police Office na pumanaw na ang 52 anyos na rider na binaril ng isang SUV driver sa kalagitnaan ng road rage incident dyan sa may Buso-Buso sa Antipolo City. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Rizal Provincial Police Office Director Colonel Felipe Maragon na bukod sa isang namatay, 3 pa ang sugatan kabilang ito pong asawa ng suspect na tinamaan naman sa braso. Dahil dito sasampahan na mga kaukulang kaso ang suspect, kabilang ang paglabag sa Comprehensive Firearms Law o Republic Act 10591 o Omnibus Election Code. Tiniyak naman ng PNP official na titignan nila ang lahat ng anggulo sa kanilang investigasyon. Pasada Balita. Lahat po nangangailangan makunan ng clear picture ng Opo. nangyari. Pero yun nga, ang natin dito ay may nangyaring krimen, may nauwi sa shooting. So yun po, yung natin, initial, at pwede nating may fine yung kaso laban dun sa gumamit ng bat. Samantala, 8 pulis naman ang pinarangalan ni PNP Chief General Romel Marbil matapos rumesponde sa road rage incident dyan po sa Antipolo. Well, nasa siyam po yung binigyan ng parangal ng Wow. ating mismong si Chief PNP. At binisita po tayo dito sa Antipolo Opo. City Component Police Station at binigyan niya ng mga parangal, no? At medalya ng kagalingan na Opo. binigay po, ginawat po ng ating Chief PNP. Sa mabilisang aksyon, ala Hollywood movie yung pag-responde. So, siyam po yung pinarangalan. Congratulations din po sa inyo. At sa mga biktima ay yan, nakikiramay ho. Ang nakikiramay ho tayo diyan po sa pamilya po. Ito pong biktima. Kung maaari naman sanang idaan ho sa usapan na lang, sana ay nag-usap na lang ika, 'di ba? Hindi na lang sana idinaan po sa init po ng ulo. At tayo po, babantayan din po natin ang kaso pong ito dyan po sa nangyari nga pong road rage incident. Hihingi rin po tayo ng update from time to time. Kasi in-upgrade na yung kaso eh. Ang sabi ni Colonel Maragon, after nitong biktima, itong rider na 52 anyos na lalaki ay pumanaw, in-upgrade na po ito pong kaso. Sige, sa mga susunod na oras malalaman natin kung ano pa yung mga kaso pong kakaharapin nito pong SUV driver na sangkot nga po dyan po sa pamamaril sa Antipolo. Pasada Balita. Magbabalik po ang Pasada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala. Kuyang Winer, oras 26 na sandali makalipas ang alas 6. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Palang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Right, sa oras po naganap ng alas 6:30 na po ng morning, ngayon pong Abril 1, holiday. At kayo pa rin po ay nakatutok dito sa bilang may todong lakas, DWIC 882 at LU Channel 23. Sakalan pa rin po ni John Ibanez, Drew Nasino po ang inyo pong kasama ngayon pong araw na ito. At sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, kagaya po ng binabanggit natin kanina, ito pong issue nga po sa lindol. Talagang pag lindol ho ay hindi ho maiiwasan ho yung mga ganito pong mga kalamidad. Ang tangi po nating magagawa ay maghanda. At para ho bigyan tayo ng ilang pang mga karagdagan detalye hinggil nga po dito sa tinatawag ho na the big one at yung mga posible nga pong hopefully wag naman sana no, pero yan po ay force of nature. Sige, nasa kabilang linya po natin ngayon ang director po ng FIBOC, si Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director Bacolcol. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po, Director. Magandang umaga din po sa inyo, sir. Opo, sir.
kumusta na po kayo? Batid po namin kahit holiday kayo ay busy, no? Pero dito po muna tayo sa issue po ng yung sa atin po, no? Itong the big one. Ano ho bang nakikita po ninyo na posible hong pagkakatulad ito pong nangyari nga po na pagyanig sa Myanmar or Thailand, malakas na lindol. Dito naman po sa ating bansa, yung nakikita po ninyo na maaring pagkakaiba o maaring pagkakahalintulad. Okay, so ang nangyari sa Myanmar, kapag if we're going to use our PVOX in earthquake intensity scale, Opo. aabot yan sa intensity 8. Same thing na we would experience dito sa Metro Manila kapag nagkaroon po ng paggalaw yung West Valley Fault intensity 8. And ang mas maraming casualty siguro sa atin kasi yung West Valley Fault transects densely populated areas, samantalang yung sa Myanmar naman malayo doon sa capital nila. Although yung Mandalay, I think it's the second biggest city, but it's not the capital. Sa atin kasi, yung West Valley Fault transects the capital and it's the political seat and economic seat of the country. So malaki ang epekto nito kapag nangyari sa ating ekonomiya. So yun ang disadvantage kasi nasa capital yung atin. That's right po, that's right. Okay. So, meron pa bang ibang fault line na nakikita ho ninyo na bukod ho ito sa West Valley na aktibo, yung talagang possible na magdulot ho ng mas na malakas ho na pagyanig? Okay, so we have more than 180 active faults all over the country. And lahat naman ito are capable of generating light to major earthquakes, even great earthquakes. So meron tayong tinitingnan, hindi lang tinitingnan, but dito sa may Philippine Fault in Gabaldon, this is capable of generating magnitude 7.9 earthquake. Lakas. We also have 6 active trenches, and they are capable of generating great earthquakes. When you say great earthquakes, magnitude 8 and above. And pwede rin mag-generate ito ng tsunami. For example, Philippine Trench in eastern Visayas, it's capable of generating magnitude 8.2 earthquake. And it will affect eastern Samar, and it will likely to produce 8 to 9 meters tsunami waves. And then yung sa Manila Trench naman, it's capable of generating 8.2 earthquake, magnitude 8.2 earthquake, and it may produce 3.5 meters tsunami waves. And during high tide, kapag nangyari ito, we add 2 meters more. And this will affect Manila Bay. Nako. Director, itong binabanggit mo na sa may Gabaldon, ito ba yung fault line na gumalaw that was 35 years ago, 1990 pa, no? Yung Luzon earthquake, yan ba yun? That's Philippine fault, but yung gumalaw nung 1990 is the big fault segment. Ngayon, it's still the Philippine fault, but it's the Gabaldon fault segment. Magkatabi lang po sila. Okay. So ano lang pa. So kung magkatabi, possible gagalaw din yung isa, 'di ba? Well, ang sa Digdig fault natin estimates, may mga pag-aaral na recurrence interval niya every 300 years for the Digdig fault. Dito sa Gabaldon fault, medyo matagal na itong it has not moved for the last 400 years. So the last time it moved was in 1645. Tagal na pala. All right. That's right. Opo. Pero tayo ho bilang mga mamamayan, ano ho ba ang although ito pa ulit-ulit naman ho ninyong binabanggit, no, once na pag meron tayong yung nag-earthquake drill tayo, ano pa yung mga lessons o mga aral na maaari nating makuha
dito ho sa nangyari po sa ating pong kapitbahay na Myanmar. Okay, so ang pinaka-importante dito is first and foremost, we have to make sure that our buildings, our houses are earthquake resilient. We have to, when we say earthquake resilient, it means that we follow at least the minimum engineering standards when we construct our houses and our buildings. Let's not cut corners. Opo. Tayo din naman yung mahirapan at the end. And yun yung pinaka-importante. Kasi kahit ilang beses tayong mag-duck cover and hold, mag-earthquake drill, kapag bumagsak naman yung bahay, kahit nagtago ka pa sa ilalim ng mesa, hindi pa rin effective yun. So, ang earthquake drill kasi, we only, we assume na ginagawa natin on the assumption na yung bahay hindi makukollapse or yung building hindi makukollapse. Opo. It will protect you from falling debris, but hindi ka maprotektahan na kung buong bahay will collapse. So that's the reason why, first and foremost, we have to make sure that we follow the minimum engineering standards. Opo, speaking of engineering standards, Director, ako curious lang ako, no, yung anong opinion nyo dito, no, sa yung bumagsak na tulay doon sa Isabela, hindi pa nga nililindol, di ba? Pero gumuho na. Meron ba fault line doon sa Isabela? May mga faults sa Isabela, but nung nangyari nun, wala namang lindol. So so I think it's better if yung mga DPWH engineers natin yung magbibigay ng opinion on bakit bumagsak. Well, anyway, umano lang pumasok lamang ho sa ating isip dahil kasi nga, di ba, wala pa yung lindol niyan pero gumuho na, di ho ba, Director? What more pa kapag talagang lindol ho na malakas. So it's an example na dun sinasabi ninyo na talagang kailangan ng tibayan at tibayan ho itong mga infrastruktura, hindi lamang ho yung mga tulay, pati rin ho syempre yung mga government buildings. Sa building ba ng FIVOX? Na-check nyo rin yung building ng FIVOX sa Director? Yes, na-check naman namin na I hope. Well, earthquake resilient naman yung building namin. Kaya naman kapag kami pang unang bumagsak. Oo nga naman. Pero kidding aside, Director, talagang kailangan yan na yung mga infrastructure ay i-check talaga ng maigi para maiwasan yung nangyari dyan sa may Myanmar. Pero kayo, Director, sa tingin nyo, ano ang maitutulong ng advanced technology para maiwasan natin, kung di man maiwasan, mabawasan ho yung tinatawag ho na malaking bilang po ng casualties or yung mga malaking damages dito po sa atin pong mga infrastructure like buildings. Ano yung maitutulong po ng pag-adapt po ng advanced technology? Okay, so Director. We use yung AI, we use tools like for example sa opisina namin, we are leveraging on the use of new technology to improve disaster response. So we have tools like the GeoRisk PH and PlanSmart. We're using these to create tailored disaster response plans for each community. So yung GeoRisk helps us gather important data on geologic and hydromet hazards, allowing us to assess risks and pinpoint vulnerable areas. So yung PlanSmart naman supports local governments in developing detailed emergency response strategies that would consider real-time data and community needs. So we integrate yung advanced technology with education, training, and collaboration with local authorities to empower communities in order for them to be able to prepare and respond effectively to earthquake threats. So you're developing a new app o lagi kayong nagde-develop po ng mga bago pong mga system, no, Director? That's right. Itong GeoRisk PH and PlanSmart, na-develop na namin to and we are constantly enhancing
these apps para matulungan yung mga Opo. LGUs natin to prepare their CLUPs Opo. and other disaster preparedness plans. Nasubok na ho ba natin, Director, ito pong mga binabanggit ho ninyo? Yes, in fact, may mga LGUs na kami na natulungan in the preparation. Kasi kami naman sa ang PHIVOX is nasa preparedness, prevention and mitigation pillar. Opo. So, ang ginagawa namin is mga activities namin are geared towards preparation and mitigation. So, before the disaster will happen. Opo. Director, ito, merong statement dito po si OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno. I don't know if you will agree dito sa kanyang statement. Ang binabanggit niya, aminado ho siya na hindi pa handa ang Pilipinas sakali mang tumama ang the big one na posibleng maging kasing lakas po. Yun nga, binabanggit ho ninyo, magnitude 8 or magnitude 7 na lindol, kagaya po ng Yumanig sa Myanmar. Ang kanya pong pinapaliwanag, bagamat batid na ho natin, alam naman na marahil natin, yung pag-duck, cover, and hold, kulang pa rin anya yung preparasyon at katatagan po ng mga infrastruktura sa bansa. Would you agree or do you disagree? Well, in a way, I would agree with him. We cannot be 100% prepared. That's Ayun. impossible. But I would say that we are more prepared now than before. Malaki ang naitulong ng NDRMC sa ating awareness. Opo. Dahil sa earthquake drills na ginagawa natin quarterly, people are now more aware than, say, 30 or 20 years ago. And of course, with the advent of the social media, madaling kumalat ang information. Pero meron pa rin tayong mga challenges for achieving a resilient metropolis. Isa na dito yung infrastructure vulnerability. Yes. Tama nga po yung sinabi ni Yusek Nepomuceno. Some older buildings, roads, bridges, and other critical infrastructures in Metro Manila may not be earthquake resistant. So kailangan nating retrofitting and reinforcing. We have to reinforce and retrofit these buildings. Pero ngayon, ginagawa na naman ng ating gobyerno. Pangalawa, yung population density with over 13 million inhabitants. Yung Metro Manila is highly populated, making evacuation, emergency response, and providing aid more challenging during a disaster. And then isa din is yung limited open space. Opo. Okay, so safe evacuation areas at saka yung mga open spaces in Metro Manila are also a challenge. And kapag limited lang kasi yung open spaces natin, this may complicate efforts to temporarily shelter large numbers of displaced people and provide essential services after the disaster. Another would be yung social inequality. Yun lang. So we have vulnerable communities, especially those in informal settlements, are often located in disaster-prone areas. So they have less access to resources, making recovery for them more difficult. Nako. Director, baka meron ho kayong mga gusto hong panawagan, payo po sa ating po mga kababayan, lalo po doon sa mga naninirahan sa may fault line, sa ibabaw ng fault line o sa tabi ng fault line, and of course sa atin pong mga LGU and other stakeholders po, Director. Okay, so yung disaster preparedness, hindi lang naman effort yan ng aming opisina or in DRMC. Addressing yung challenges for disaster preparedness requires a whole-of-nation approach through a combination of the stronger urban planning, investment in disaster-resilient infrastructures, increased public education, and effective disaster response and recovery system. Now, earthquakes are random events, and the best course of action is always preparedness. So when we say preparedness,
we have to make sure, again, i-reiterate ko lang sinabi ko kanina, Opo. that our houses are earthquake resilient. And we have emergency preparedness plans in place. Alright, nako. Sige po, Direktor, sa mga susunod pang araw, marahil ay amin kayong hihingan po ng pahayaging gilinga. Of course, sa mga issue po na may kinalaman po, no, sa mga pagyanig and other or mga volcanic events. Ano po. Marami pong salamat, Director Teresito Bacolcol, sa inyo pong oras. Magandang umaga po, sir. Ingat po kayo. Good luck po. Maraming salamat din po. Salamat po. Yan po si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol ang inyo pong napakinggan. Pasada Balita. Magbabalik lamang po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga paalala oras. 14 na minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 7. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Right, sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng report. Palasyo aminadong tali ang kamay sa dagdag pasahe sa LRT Line 1. Detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Verdes. Wala nang atrasan ang implementasyon ng 5 pisong dagdag pasahe sa LRT Line 1 sa Miyerkules bukas yan, Abril 2. Pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gustuhin man ng pamahalaan na hindi matuloy ang nasabing taas pasahe ay may kontrata sila na dapat sundin. Kaya naman wala naman anyang magagawa na ang palasyo para pigilan ang dagdag pasahe sa LRT Line 1 sa kabila ng apela ng ilang grupo. Paliwanag ng opisyal, mas malaking problema ang kakarapin ng mga mananakay kung hindi sundin ang kontratang pinasok ng gobyerno sa management ng LRT. Nabatid na matagal na dapat nagtaas ng dagdag pasahe sa LRT pero ipinagpaliban nito at kailangan ding munang sundin ang naging kasunduan na dapat tuwing 2 taon ay magtataas sa singil sa pamasahe. Batay sa inilabas na fare metrics ng LRT, ang stored value cards ay magkakaroon na ng maximum na fare na nagkakalaga ng 52 pesos mula sa dating 43 pesos. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. So narinig ko ninyo ulitin ho natin, bukas po ang nakatakdang pagpapatupad po ng taas pasahe sa LRT Line 1. Ika nga ako sa kanta ho ng Sex Bomb, hindi na mapipigilan ang hindi kaligayahan ang pagtaas ho ng pasahe. So magkano na? Kung point to point, so 52 pesos. Grabe, ang laki, Kuya Wenner. Kulang, tapos balikan. Ay, nako. Tapos mamamalengke ka pa. Bibili ka pa ng bigas. Ay, nako. Magano na nga lang ho tayo. Naglalaki ang gastos ho ng ating mga kababayan. Bukod pa ho dyan sa LRT, pasahe sa LRT Line 1. Mamalengke nga ho muna tayo. Kasama po natin dyan sa Kamanava. Alamin ho natin ang ihahain po ngayon pong araw sa Altanghap. Ang atin pong palengke queen, ang ina ninyong lahat. Ang ina natin sa palengke, ang ating palengke queen, Aling Beth Samson. Aling Beth! Good morning, Drew! Ayan, paborito mo yung ulam, pero bago yung ulam, Oy! Siyempre mag-aalmusal muna tayo. Siyempre. Tulog pa yung kids, walang pasok. Holiday Pati yung anak kong 2 teacher, mga tulog pa. Ako lang ang gising, ako lang ang maingay. So dahil meron kaming tirang kanin kagabi, Drew, may bahaw. Isasangag ko to pag gising nila. Nakabili na rin ako ng tinapa. Alam mo, sausawan ng tinapa ko. Ito muna, yung almusal ko, 75 pesos. Okay. Ito muna, itong almusal. Bigyan natin ng thrill yung mga nakikinig kung magkano yung budget natin para
isipin nila, Anak ng tinapa. magkano kaya ang budget ni Nanay Beth? Kaya namin ang budget ni Anak Nanay daw Beth. ng tinapa. Anak ng tinapa. Correct. Adjust si Hener, no? Kaya ayan, ano mo sa 75 lang eh. Dahil nga may bahaw. Nakabili ako ng tinapa kanina madaling araw. Ang Malaki. sausawan, napakasarap ng tinapa. Kamatis at itlog na maalat ang sausawan. Uy. Magsasangag ako, nilalagyan ako ng bawang eh. O 75 lang yan. May bigas na rin ako. Ay, maibalito ako lang, Drew. Oh. Dito, yung 52 pesos na bigas, meron ng 49 pesos. Yung mga imported rice. Tapyasan ng tres, ha? 49. Yes, ang laking bagay. Ang laking bagay. Pero ang binibili ko talaga yung 50 kasi kabisado ko na yung saing ng 50 pesos na yun. Magandang klase rin kasi, no? Hindi naman malakas sa tubig, ano? Depende sa bigas, Drew eh. May bigas na malakas sa tubig, kaya kailangan talangga't maaari. Tansyahin Yung bigas na binibili mo, pirmis, para kabisado mo yung tubig. Madali naman areglo niya. Anyway, alam ba kung tanghalian namin, tsaka hapunan. Oh. Walang papalag kasi napakasarap nito kahit tanghalian hapunan. Menudo! Ay, paborito ko yan! Menudo! Kaya yan nilulutuin ko. Walang kamatayan yan eh. Pwedeng pangat yan. Handaan sa birthday, sa kasal, ultimo salamay sa patay. Yan! Hinahanda yan. Diba, yung menudo? Bumili lang ako ng kalahating kilong baboy. 190 yan. Dinagdagan ko ng atay para lumapot yung sabaw. 50 pesos. Malaking carrot, mura carrot eh. 20 pesos. Mura din ang patatas, Drew. Pwede ka mag-french fries, paborito mo yan. 20 pesos. Yung sibuyas at bawang, 15 pesos yan. Maliit na tomato sauce lang nilagay ko kasi dadamihan ko kamatis eh. 27 pesos. Ang mantika ko 15 lang. Dahil syempre nalagyan ko ng toilet calamansi yan para pag minarinate ko, bababad ko muna bago ko yan isang kutsa. 20 pesos at ang bigas ko 50. O, tatanang niyo mo sa Batatal. Ha? Magkano? O, mga kapasada balita ko, meron lang kayong 482 pesos. 482? Meron na kayong, may almusal na kayo, May may tanghalian na kayo, at may hapunan pa kayo. Itabi nyo lang yung iba para magkasya. O, diba? Ayan, Drew. Matibay ang menudo! Matibay Kahit hanggang yan. ilang araw yan. Matibay Naku, yan. Walang kasawaan. Wala. Walang kasawaan ng minuto. Oo. Parang isa sa mga talagang pagkain hinahain sa Mahaba hapag, buhay sa handaan, mahaba buhay ng minuto. Yes. Talaga lang. Yan. Metro Patrol Beth Samson, ang inyong palengke queen ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, sa altanghap, sa Pasada Balita. Pasada Balita. Nagutom ako kay Aling Beth. Paborito ko kasi yung menudo. Oo, masarap yung menudo. Hindi ko nilalagyan ng keso. Madali mapanis kasi pag may keso. Green peas yan. Masarap yan. Ang ulam namin, apritada. Dami nagtataka, ano ba pinagkaiba raw ho ng mechado at apritada? Well, yung mechado, baboy ho yun. Yung apritada, manok. Pero may iba yung mga Pilipino na may ginagawa ho vice versa, di ba? Masarap parehas ho yan. Yung mga luto po na yun. Salamat Aling Beth, sa napakasarap po niyang putahe na ihahain po na menudo ngayong pong araw po na ito ng holiday at Abril 1. At sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pang mga balita. Pasada Balita. Target ipatupad ng Philippine National Police ang lifetime ban on firearms sa sino mang mahuling lumalabag o lumabag sa COMELEC gun ban. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, pinag-aaralan na nila ang batas at nakikipag-usap na sila sa mga abogado upang matiyak na legal ang ilalabas na kautusan. Binigyang din ni General Marbil na sakali mang maipatupad ang lifetime ban ay wala silang sasantuhin. Planoan niyang kautusan, o sinabi ng PNP Chief na ang planong kautusan matapos ang road rage incident sa Antipolo na ikinasugat ng ikinasawi ng isang motorcycle rider at ikinasugat naman ng 3 iba pa. Pasada Balita. Samantala, pinaigting na ng Dutch Police ang seguridad sa labas ng International Criminal Court facility sa The Hague, Netherlands. Ito upang matiyak na hindi makaaabala ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga residente sa nasabing lugar.
Patuloy naman ang mga pagtitipon at pagsasagawa ng mga kilos protesta ng supporters ng dating Pangulo upang ipanawagan ang pagpapalaya rito. Nabatid na kasama na sa Netherlands ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ina at dating asawa ng dating Pangulo na si Elizabeth Zimmerman. Samantala, iginit naman ni ICC Assistant to Legal Counsel Attorney Cristina Conti na walang epekto sa kaso ng dating Pangulo ang mga kilos protesta. Pasada Balita. Oy, saan may lamang po para po sa mensahe po ng ating pong ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabang. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Sa oras na ganap na eksakto yung punto alas 7 na ng umaga, ating pong pakinggan ang mensahe po mula po sa ating ama ng himpilan, ang ama po ng Aliw Broadcasting Corporation, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation, walang dili iba na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Narito po ang kanyang mensahe. Today's Lenten quote: "We are happy not because everything is good. We are happy because we see the good side of things. Think good, thank God, thank God." Have a relaxing feast of Ramadan. God bless you on this new month. Yan po ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation na si Boss D. Edgar A. Cabangon. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Balikan na po natin ang headlines. Pasada Balita. Malacanang muling tiniyak ang tulong sa mga Pilipinong inaresto sa Qatar. Pasada Balita. Pilipinas hindi pa handa sa banta ng The Big One ayon sa OCG. Pasada Balita. As pasahe sa LRT Line 1 kasado na bukas. Pasada Balita. Pamahalaan isinasapinal na ang EDSA Rehab. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, inflation ng Marso maaaring umabot ng hanggang 2.5% batay sa pagtaya ng BSP. Pasada Balita. Balita naman sa ibayong dagat mpox cases, bahagya ng bumababa ayon sa WHO. Pasada Balita.
Sa sports, Justin Brownlee naharap sa posibleng ikalawang doping violation. Pasada Balita. Sa balitang pagkalusugan, paano nga ba makokontrol ang galit? Alamin po natin yan maya-maya. Pasada Balita. Na showbiz, Alden Richards handang tuparin ang pangarap na maging piloto. Pasada Balita. Plano para sa malawakang pagbabago at progresibong ekonomiya inihatid ng Vendors Party List sa mga manininda ng Pasay City. Alamin natin sa Siyasat Presents DWIC Track Record Report. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras na 4 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Impila May Todong Lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23 sa ngalan pa rin po ni John Ibanez, Drew Nasino. Pasada Balita. Matapang na inihayag ni Senador Amy Marcos na tila pag-amin na isang failed state ang Pilipinas nang isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Iginit ng senador na bukod sa nagmisulang probinsya ng The Hague, Netherlands ang Pilipinas, parang inamin na rin ng gobyerno na walang kwenta at hindi gumagana ang husgadong Pilipino at hindi natin kayang tumayo sa ating sariling paa. Dahil anya sa ginawa sa kaibigan niyang si Duterte, namimiligro na rin ang bawat Pilipino na maaari ring damputin at bitbitin kung saan-saan ang hindi man lang pinaglalaban ng gobyerno na dapat pumoprotekta sa mga ito. Sabay nito ang panawagan ng Presidential Sisters sa sambayan ng Pilipino na huwag isusuko ang pag-asa na maiuwi pa rin sa Pilipinas si dating Pangulong Digong. Umaasa naman ang senador na hindi mangyayari kay Duterte ang sinapit ng kanyang amang, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na bigunang makabalik sa bansa. Pasada Balita. Kinondena ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang patuloy na pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa mga ebidensyang inilatag sa International Criminal Court hinggil sa War on Drugs campaign na ipinatupad ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabatid na kinontra ni VP Sara ang 30,000 drug war victims kasabay ng pag-iit na hindi mapapatunayan ang sistematikong pagpatay kung hindi matutukoy ang mga biktima. Iginit ni Congresswoman Brosas na hindi lang insensitive kundi pagsasawalang bahala sa hustisya at karapatang pantao ang mga pahayag ng Vice Presidente. Binigyang diin ng mambabatas na hindi lang basta numero kundi mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at nakaranas ng karahasan ang 43 counts of murder na may matitibay na ebidensya. Pinaalala rin ng kongresista sa pangalawang Pangulo na dapat din nitong silipin ang kanyang mga issue gaya ng paghaba ng listahan ng mga questionableng pangalang tumanggap ng confidential funds ng kanyang tanggapan. Pasada Balita. Kinumpirma naman ng House Prosecution Panel na nagsagawa na sila ng mock trial bilang preparasyon sakaling magsimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay San Juan Representative Isabel Maria Zamora, isa sa mga miyembro ng 11-man prosecution team, kanilang ipipresenta ang mga testigo at ebidensya sa kada articles of impeachment pero hindi nito idinetalye ang kanilang magiging presentasyon. Sinabi rin ng mambabatas na hindi rin ikukonsidera ng panel ang pagharap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa gagawing paglilitis sa kabila ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng mga ito. Ang ebidensya anya ay nasa video nang mag-live noon ang Vice Presidente. Kumpiyansa naman si Zamora na lalong lumalakas ang kaso ng prosekusyon laban sa pangalawang Pangulo kaugnay ng humahabang listahan ng questionableng mga pangalan na nakinabang umano
sa confidential at intelligence funds ng Vice Presidente. Pasada Balita. Samantala sa oras na 8 sandali makalipas ang ikapito ng morning, tanggap pa tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Mga lokal na pamahalaan inatasan ng Malacanang na higpitan ang pag-i-issue ng building permits bilang paghahanda sa The Big One. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Hinimok ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan na higpitan pa ang pagbibigay ng building permit sa mga nagpapagawa ng gusali kasabay ng paghahanda ng bansa sa The Big One. Iti para matiyak na matibay at may kalidad ang lahat ng gusali kasunod ng pagtama ng malakas na lindol sa Myanmar at Thailand. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, bukod sa mahigpit na pag-issue ng building permits, inatasan na rin ang mga LGU na inspeksyonin ang mga gusali. Noon pa man niya ay tuloy-tuloy ang paghahanda ng bawat ahensya ng gobyerno sa gantong klase ng sakuna. Nariyan niya ang mga nationwide earthquake drills, fire drills at mga nakahanda na ring mga go bags. Kaugnay nito'y nanawagan din ang palasyo sa publiko na tumulong sa information dissemination para makapaghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari sa bansa. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Lahas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. And speaking sa The Big One, at maraming salamat kay Patrol 13 Gilbert Perdes, ano? At pag-usapan pa rin po natin, yan pong issue po na yan, dahil sa kabilang linya po natin, si Yusek Ariel Nepomuceno, Administrator po ng Office of Civil Defense at Executive Director ng NDRRMC. Magandang umaga po, Yusek. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po, Yusek. Magandang umaga rin po, Sir Drew. Apo, salamat po Yusek sa inyo pong pagpapaunlak at batid naman natin marahil narinig ko ninyo yung report ng aming pong kasamaan, no? Na paghihigpit po sa pag-i-issue ng permit. Pero dito muna tayo sa inyo pong statement, though itong statement ho ninyo na sinasabi ho ninyo na hindi pa handa ang Pilipinas sa The Big One dahil yun nga yung mga katatagan ho ng infrastruktura ay dapat hong matiyak, Yusek. Tama po yun. Opo. Kasi pinapaliwanag ho natin lagi. Dalawa ho kasi ang level ng ating dapat na maging kahandaan. Opo. Doon sa lagi natin nakikita natin the cover and hold during the National Simultaneous Earthquake Drill every quarter po yan. Opo. Ang sinasanay din natin yung mga communication system, makakapag-usap po lahat ang mga nasa pamahalaan, private sector, local government units, pati yung mga equipment, check natin. Regular naman po yan. Sa aspeto po ng pag-responde, handa naman po tayo. Napakarami natin tauhan na po pwede mag-responde at gumawa ng tinatawag na urban search and rescue para sa mga collapse structures. Opo. Kaya po natin yun. At of course, pag malaki ang talagang naging intensya ng lindol, tutulong rin naman ang mga nasa international communities. Kagaya po ng ginawa natin ngayon, nagpadala tayo ng ating mga kasamahan sa Myanmar kaninang umaga. Subalit, doon sa unang level ng paghahanda, na siyang mas importante, yung prevention, yung engineering solutions. Opo. Yan po ay pagsisigurado na lahat ng ating mga struktura ay handa o matatag upang kayanin niya yung malakas na lindol na 7.2 magnitude kung talagang gumala ang West Valley Fault System. Kaya ako po laging pinapaliwanag yan dahil po sa pag-aaral na sinasabing mamamatay ka agad at 30 to 50,000 na mga residente ng Greater Metro Manila area, ayan po ay hindi ka tanggap, di po ba? Anong klaseng plano yung okay lang na may mamatay na 30 to 50,000 na tao? Para pong gera yan eh. Maghahanda tayo ng battle plan, tapos sasabihin natin na mga kasamaan, okay lang na may mamatay sa atin na 30,000, hindi po tamang plan yun. Dapat almost zero casualty at napakahirap, dapat doon natin dalhin yung ating level ng kahandaan. For example, sa bansang Japan,
Ang kanilang assumption, pag nagkaroon sila ng the big one sa Tokyo, mamamatayin sila ng 6,000 na tao. 6,000 lang. Subalit, hindi pa rin sila makahinig dahil hindi pa rin katanggap-tanggap na okay lang na may mamatay na 6,000. So kaya sa atin, kailangan magabol tayo upang gawing handa yung ating mga struktura. Opo. Ano ho bang mga hakbang po ang isinasagawa po ng gobyerno para humatiyak natin at wag naman sana na humantong pa doon sa ganong senaryo, Yusek? Tama po. Ang pinaka-importante yung nabanggit na rin ho ng Malacanang yan. Natutuwa tayo sa suporta ng Malacanang. Yung talagang pag-iigpit ng mga nag-i-issue ng mga construction permits at occupancy permits ng mga struktura kagaya ng bahay, condominium, warehouse, lahat po ng mga itinatayo mga struktura ng mga gusali, yan ay dapat na siguraduhin nating sumusunod at susunod doon sa safety provisions ng building code natin. Ngayon, marami pa naman dapat pang iwang gawin. Subalit yan yung pinaka-importante. Halimbawa, kailangan din mas paigtingin pa natin yung mas maganda at modernong early warning system. Opo. Pag ba nagkaroon talaga ng lindol, at ganito po, importante po yan. Ano? Ang lagi natin naririnig yung the big one. Ang the big one, may tungkol yan doon sa paggalaw ng West Valley Fault System na magdudul ng 7.2 magnitude. Opo. Subalit, napakatandi pa nating ibang fault systems at trenches. Isa dito, halimbawa, yung Manila Trench, kaliwang bahagi ng Bandang Mindoro. bansa natin. Pag tingnan yung mapa natin, meron yung guhit sa kaliwa, yan yung Manila Trench. Pag yan ay gumalaw, mas malaki po yan. 8.3 magnitude yan. At meron pang peligro na magkaroon ng tsunami. So kailangan maganda rin yung warning system, malalaman ng tao natin kung may tsunami ba. Ang tsunami, kaya na po i-predict yan. Magkakaroon ng window ng 30 to 40 minutes, kaya po yan. Pero subalit, kailangan magkaroon tayo ng warning system na alam din ng tao kung ano yung warning ngayon. Opo. Kasi sa ngayon, halimbawa, nakarinig ng sirena yung mga tao, mag-iisip pa sila, yung ba ay ambulansya, yung ba ay pulis. So, kaya kailangan ayusin pa ho natin, including ang warning system. Marami pa, subalit ang gusto nating pagtibayin ng todo ay yung pagsunod sa mga safety provisions ng building code. Ngayon, sa mga nakatayo ng mga bahay o struktura, kailangan naman niya magkaroon ng safety structural integrity audit. Yan po ay mahirap gawin, napakatagal po niyan, at hindi po pwedeng national government lang po kumuha niyan. Kasama dapat ang local government units, ang DPWH, at yung mismong private sector. Kasi hindi naman po pwedeng pondohan ng national government ang lahat ng bahay upang tingnan po ito'y matibay. Alright. How about naman po, of course, unang-una, yung mga government buildings din natin, Yusek, na audit na ba lahat yan? Tama po, ganito yan. Hindi pa ho lahat. Okay. Subalit ang magandang balita naman, sinimula na po yan, halimbawa, yung mga tinatawag natin mga highly critical structures, halimbawa yung mga ospital. Ayan, halos tapos na ho yan. In fact, ang report po sa amin, 100%. Na-check na yung mga ospital upang siguraduhin na yung matatag at karamihan sa kanila ay nire-retrofit na. Ibig sabihin, mga nakapwede na yung ospital, kailangan lang pala ibig sabihin engineering solution. Alright. Opo. Ngayon, kine-check pa, pinapa-double check naman natin kahit ba malakas halimbawa yung mga ospital. Yan ba ay nasa lugar na hindi rin landslide prone area or hindi rin liquefaction prone area. Alright. Kasi kahit po malakas yung inyong gusali o struktura, kung nasa maling lugar naman po yan, delikado rin ulit. Oo nga. So yung mga LGUs din naman, magdalaw na rin po sila. Subalit, kailangan malaman po natin yung ulat at ma-quantify natin at least pagdating sa mga government structures, ilan dyan yung matatag pa, ilan yung dapat i-abandon at ilan dyan yung kailangang i-retrofit, ilan dyan yung mga retrofit pinapaulat po na. Alright. Opo. Kasi kasama rito, Yusek, of course, yung mga private hospital din, no? Kasama rin yan. Hindi lang mga government hospital. Tama po. Saklaw din po ng kapangyarihan ng Department of Health
Okay. ng mga private hospitals kasi may annual parang accreditation sila, mga permiso sa Department of Health. Tatlo din po yan. Alright. How about naman po, Yusek, yung mga power plants? Yun ho, kailangan din po yun. Wala pang ulan sa amin. Hihingin po natin yung updates from karamihan po kasi ng power plants private. Oo. So hingin po natin yung ulat kung tungkol dyan. Opo. Tayo iba pong mga struktura. Tama po kayo, ospital, power plants, yung mga munisipyo, mga tihol, para dire-diretso po yung trabaho ng pamahalaan. At isa pang importante, yung mga paaralan mismo. Opo. Kasi nandyan po yung mga bata. Opo. Ayun. How about naman yung mga transport terminals, mga airport, pier? Ano ho kasi ito kumbaga, integral part din po ng preparation. Kumbaga, importante ho itong mga pier, yung mga airport ho na yan, just in case ho na magkaroon po ng dumating po tayo sa worst case scenario, Yusek. Tama po. Kasama rin ho natin yan. In fact, kagaya ng sa Myanmar, halos lahat ng airport silang malalaki. Nag-iba po yan. Opo. Alright. Opo. Yusek, of course, mukhang mahaba-haba itong itong preparation ho na ito. Sapat naman ho ba kaya ang budget ho natin para ho rito sa mga ganito pong preparation? Ganito po. Siyempre, hindi naman tayo napakayamang bansa. Kaya ang susi dito, yung tamang programa, prioritization. Sa taon-taon, nag-i-improve po yung ating preparation, lalo na tungkol dito nga sa struktura na dapat audit yan at na-retrofit pag kinakailangan. At yung mga bago pa lang itatayo, sana yun talagang sumunod na at huwag mga shortcut doon sa mga pagkuha ng building, construction permit at occupancy permits. Yun nga lang na mapansin nyo, halimbawa sa atin tinatawag na portal sector, di ba, may third floor, fourth floor. Yes. Sana yan. Sana isa ayon dun sa building code natin, pero hindi po tayo nakakasiguro doon. Opo. Baka meron ho kayong mga gusto hong panawagan na Yusek sa atin po mga kababayan, sa mga stakeholders po natin, sa mga LGU or gusto pong payo po ninyo sa atin pong mga tagapakinig, lalo po yung mga naninirahan po sa mga fault line, yung mga malapit po sa fault line. Dito mayroon sa may bandang sa may West Valley Fault, 'di ba? Yusek. Una-una i-advertise ko lang po para eksakto malaman nila yung katayuan ng Go ahead po, Yusek. Bahay. No? Yung hazardhunter.ph, yung Hazard Hunter Philippines, na ginawa po yan ng NGP. Puntahan po nila yan. Web app po yan. Itatype nila yung sarili nilang address, eksaktong address, malalaman nila kung anong kalayo or kalapit sila sa fault system, sa landslide prone area, liquefaction prone area. Siyempre, hindi naman sila makakaalis kagad ng bahay, maglilipat ng bahay, dahil mahal po yan. Pero at least yung kaalaman ko at sitwasyon nila ay malaking kapangyarihan po yan upang sila ay makapaganda. Unang-una po. Kaya nananawagan tayo unang-una sa ating mga kababayan, yung second level ng ating paghahanda, yung dock cover and hold, kung sila tatakbo sa safe na lugar, seryosohon po. Ito ang unang mga mahalaga kapag nagkaroon ng lindol, upang iligtas nila yung sarili nila ng pagkakataon after few minutes ng paglindol, makakalakad sila ng mabilis o makatakbo sila papunta open area. Yan po ang susi sa mga unang minuto ng malalakas na lindol. Ngayon, pagdating naman sa first level of preparations, yung paghahanda at pagsisigurado na ang mga struktura ay matitibak, pagtulong-tulungan po natin lahat yan. Yung sarili niyong bahay, alam niyo naman po kung maluma na yan, kung may paraan kayo na magtanong sa engineer kung ito okay pa, hindi. Kung meron tayong kakayahan na mag-retrofit tayo. So, mahaba-haba pa po tayo pagdating sa level na yan. Kaya yung mga kapartner natin sa local government units, kailangan natin ng tulong ninyo upang higpitan po yung pagbibigay ng construction permits at yung mga nakatayo na,
bago bigyan ulit ng permit na annual naman, at least mga commercial establishments, isama po natin ito sa parameter ng pagbibigay ng permit. Opo, lalo pala, may dagdag ko lang, Yusek, no? Yung sa mga kontraktor nga pala, yung mga gumagawa ho ng mga kalsada, yung mga tulay, paano ho natin matitiyak na yan ho ay hindi ang pau, Yusek? Lalo na dun sa mga probinsya, di ho ba? Kung naalala ho ninyo, yung sa may Isabela, di ba? Bumagsak yung tulay dun sa may Isabela. So, paano ho ba natin, anong magagawa ho ba natin para maiwasan na po itong mga ganito pong mga pangyayari, Yusek? Oo, ang struktura po ng mga malalaking, yung paggawa, pagdisenyo at implementasyon po ng mga malalaking infrastruktura, yan po sa balikat ng Department of Public Works, DPWA. Sila irregular naman po silang maintenance po. Opo. Pero sana maiwasan po yung ganyan na dapat siguro din yung design tama. Hindi lang design. Kung tama naman design, mali naman ang materialis. So kailangan ganda rin yung materialis. Solid yung materialis. Oh. Ngayon, tama ang design, tama ang materialis, tama din dapat ang implementasyon ng design. So kailangan magkasama po yan. Hindi po pwedeng po. Hindi po ay delikado po ang ating mga... Nako, sige po, Yusek. Marahil ay mahaba-haba pang, lalo na nagpadala tayo ng contingent pala dyan sa Myanmar. Meron ding mga taga-OCD rin na nandun. Ano ho ba, Yusek? Opo. Marami pong ahensya yan. Nangunguna ang Philippine Air Force, Department of Health, ang BFP. Meron din sa galing sa private sector, sa Apex Mining at ang EDC, GOTC po yan, at ang Office of Safety. Alright. Pero ito ho'y, ano lang ito, first batch, meron pa bang susunod na batch, Yusek? Sa plano po, sila ho yan, binubuo yan po ng contingent personnel po natin. Sila mula ngayon, April 1, natin namin sila kanina sa Villamor Air Base, hanggang April 12. Ngayon, kung kinakailangan pa magtagal, pag-uusapan po ulit yan, subalit ang tinanggap na tulong ng Myanmar, kasi may formality po yan, may protocol, ay April 1 to 12, at sapat na yung nabigay natin tulong ayon sa kanila. Alright, nako. Sige po, Yusek. At umaasa po tayo na yung iba po natin, may mga kababayan ho tayong Pilipino dyan na naapektuhan. Sinasabi dito ng DFA, apat yung nawawala. So wala ho ba na tayong iba pang mga hinahanap bukod ho dun sa apat ho na yun? Sa ngayon sila pa talaga na iulat. Sana nga i-active pa sila. Hindi pa sila official sabi na kumbagay nasawi or gano'n. Nahanap pa rin sila. Dalawa ko kasi sa talagang gumuhong building. Yung dalawa naman, hindi lang makontak. So, what tayong balita. Alright, nako. Sige po, Yusek, from time to time, hingi po kami ng update din po sa inyo. Hinggil nga po dito. Marami pong salamat, Yusek Ariel Nepomuceno, sa inyo po oras. Magandang umaga po. Salamat din po. Salamat po. Alright, magandang morning. Ingat po kayo at good luck. Yan po si Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang Administrator po ng Office of the Civil Defense at Executive Director ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pasada Balita. Oras! 27 sandali makalipas ang ikapito. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pasada Balita. John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras ng ganap ng 31 sandali makalipas po ang ikapito ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng ilang pang report. Suporta sa pagpapaganda ng pamumuhay ng mga Filipino Muslim, tiniyak ng leader ng Kamara. Detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Nakikisa si House Speaker Martin Romualdez sa milyong-milyong Pilipinong Muslim at sa buong komunidad ng Islam sa pagdiriwang ng Idil Fitr o ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Tiniyak ng lider ng Kamara ang suporta sa mga panukalang makatutulong sa mga Pilipinong Muslim at kinilala ang kanilang mahalagang ambag sa pag-unlad ng bansa. Ayon kay Speaker Romualdez, ang Idil Fitr ay isang paalala ng pagkakaisa, malasakit at pagbibigay
kababayan, mga katangiang nagbubuklod sa sambayan ng Pilipino. Anya, nagpapaalala ito ng pakikiramay, pagiging bukas palad, pagkakapantay-pantay, respeto at pagbibigay oportunidad sa ating mga kababayan na may malaking ambag sa paghubog sa kinabukasan maging sa ekonomiya ng bansa. Umaasa ang lider ng Kamara na ang pagtatapos ng Ramadan ay magdudulot ng kapayapaan, kasaganaan at biyaya mula sa may kapal. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantalang dako naman tayo sa probinsya. Mayor Benji Magalong tumulak na patungong Abra upang talakayin ang kapayapaan sa halalan. Labi po natin ang kabunang report mula kay James Alfruto. Pinagunahan ni Mayor Benji Magalong, tagapangulo ng Cordillera Regional Peace and Order Council, RCPOC, ang isang emergency meeting kahapon, Marso 31, 2025 sa Camp Villamor, Calaba, Bangged, Abra upang pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Dumalo rin sa pulong si Commission on Elections Comelec Cordillera Regional Director Julius Torres upang talakayin ang mga kaso ng karahasan may kaugnayan sa halalan. Ayon kay Magalong, nakatakdang makipagpulong ang RPOC or Executive Committee sa mga kandidato sa nalalapit na halalan upang makuha ang kanilang pangako sa isang maayos mapayapang eleksyon. Layunin ang pagpupulong na tiyakin ang seguridad sa Abra at mapanatiling kaayusan habang papalapit ang araw ng butuhan. Mula sa Summer Capital and City of Pines, James Alfruto para sa Impilang May Tudong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Speaking of kampanya pa rin, unang grand rally sa Laguna para sa midterm elections, dinumog ng libo-libo katao. Alamin po natin ang kabuuan naman ng detalye mula sa Calabarzon, Armand Campo. Tinatay ang nasa 30,000 katao mula sa 7 bayan na 3 distrito ng Laguna ang sumaksi sa kauna-unahang Grand Rally kahapon na ginanap dito sa Laguna. Ang nasabing Grand Rally ay pinangunahan tambalan ni Sol Aragon at Piwi Perez na tumatakbo bilang gobernador at vice-gobernador ng lalawigan. Halos nagkulay pula ang kahabaan ng National Highway na mga bayan na Nagcarlan, Victoria, Alaminos, Pila, Calawan at lungsod ng San Pablo sa suot na pulang t-shirt na pawang mga tagahanga at followers nila Aragon at Perez. Sa kasalukuyan naman, dinudumog din ng libu-libong residente ng Victoria, Laguna ang proclamation rally ni Mayor Boboy Maristel at ng mga kasama nitong konsehal. Kasi naging panauhin pandangal sa nasabing proklamasyon ang mga celebrities na sila Long Mejia, Alvin Patrimonio at Marlo Aquino. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impinang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Free Task Force ng Baguio naglunsad ang inspeksyon sa 4 na establishmento sa City of Pines. Nagbabalik si James Alfruto. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa paninigarilyo, nagsagawa ng inspeksyon ng Smoke-Free Baguio Task Force sa 4 na negosyo sa lungsod noong Marso 25. Kabilang sa sinuri ay isang cafe, restaurant, hotel at memorial park upang tiyakin ang pagsunod sa mga patakaran ng Designated Smoking Area o DSA. 3 sa mga ito ay nakapasa habang muling susuriin ang cafe dahil sa hindi pagsunod sa tamang sukat ng DSA. Patuloy namang hinihikayat ng task force ang mga negosyo na matatagpuan sa labas ng Central Business District na mag-apply para sa DSA permit na may bisa
ng 1 taon. Ayon kay Pritz Brian de la Peña, Project Development Coordinator ng Smoke Free Unit, patuloy na dumarami ang mga DSA sa lungsod na isang magandang sinyales para sa kampanya laban sa paninigarilyo. Mula sa summer capital and City of Pines, James Alprudo para sa impilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy pa rin ilang pang mga balita, target ng Commission on Elections na makumpleto sa Abril 20 ang pre-election logic and accuracy test o pre-lat ng mahigit 100,000 automated counting machines na gagamitin sa May 12 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman na George Garcia, nasa 47,000 ACMs na ang sumailalim sa pre-lat. Sa pagsasagawa ng naturang pagsusuri, tinitiyak ng poll body na maayos na gumagana ang hardware at software ng mga election machine. Kadalasan sa nakikitang issue ng poll body sa mga ACM ay ang hindi nito pagtanggap sa mga damage na balota. Kaugnay nito, target na ring masimulan ng COMELEC sa Abril 4 ang pagpapadala ng ACM sa iba't ibang lugar sa bansa sa Biyernes na uwian. Matala, sinabi rin ni Chairman Garcia na nasa 16 na milyon hanggang 18 milyong balota ang sasailalim pa sa verification kung saan target nilang maberipika ang 1.2 million hanggang 1.3 million na balota kada araw. Pasada Balita. Ugnay pa rin sa halalan, hinimok ng Commission on Elections ang mga singer, mga artist na huwag mag-alinlangang magsampa ng reklamo laban sa mga kandidato ngayong paparating na eleksyon na gagamit ng kanilang mga kanta nang walang pahintulot. Iginiit ni COMELEC Chairman George Garcia na matagal na nilang ibinabala sa mga kandidato na huwag nakawin ang mga akda ng ibang mga kompositor. Kasabay nito, tiniyak din ni Garcia na sa bisa ng Memorandum of Agreement ng kanilang nilagdaan katuwang ang Intellectual Property Office of the Philippines ay agad nilang aaksyonan ang mga reklamong may kaugnayan sa nasabing issue. Nabatid na nitong nakarang araw lamang ay isinawalat sa social media ng Filipino band na Lola Amor na walang pahintulot mula sa kanila ang lahat ng mga campaign jingle na may tono o lyrics ng kanilang kanta. Pasada Balita. Samantala, mayorya ng mga estudyante sa buong bansa ang naniniwala na dapat nang tanggalin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sa isinagawang survey ng Center for Students Initiatives, 84.4% o karamihan sa mga respondent ang nagsabing gusto nilang matanggal sa pwesto ang Vice Presidente, habang 12.2% naman ang tutol at 3.1% ang sumagot ng undecided o walang desisyon. 40% ng mga respondent ay nasa National Capital Region, 35% sa Balance Luzon, 5% sa Visayas, habang 10% naman sa Mindanao. Bukod pa rito, lumabas din sa survey na 73% na mga respondents na dapat o naniniwala na dapat nang mag-convene ang Senado ngayon bilang impeachment court sa halip na magsagawa pa ng mga paglilitis, habang 19.8% ng mga respondent ang tumutol o nagno. Nabatid na ang CSI ay isang student-directed research institution. Pasada Balita. Inihain sa Korte Suprema ang ikatlong petisyon upang ideklarang void ang 2025 national budget. Inihirit ng mga petitioners sa Korte Suprema na mag-issue ng writ of certiorari at ideklarang void ang Republic Act 12116 o ang General Appropriations Act of 2025 dahil labagaan nila ito sa Section 5, Article 14 ng 1987 Constitution. Kabilang sa mga naghain ng petisyon ang Teachers Dignity Coalition sa pangunguna ng chairperson nitong si Benjo Basas, Freedom from Debt Coalition sa pangunguna naman ni Secretary General Rovic Obanil,
at Philippine Alliance of Human Rights Advocates sa pangunguna ni Secretary General Edgardo Cabalitan Jr. Iginit ng mga naturang grupo na dapat ay nakalaan ang pinakamataas na budget sa ipinasang GAA 2025 sa sektor ng edukasyon. Hiniling din ng mga petitioner sa Supreme Court na maglabas ng writ of prohibition at temporary restraining order na magbabawal sa mga respondents na ipatupad ang GAA. Kabilang sa mga respondents, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Executive Secretary Lucas Bersamin, Senado at Kamara. Pasada Balita. Ito po yung update doon sa death toll sa naganap po na lindol sa Myanmar. Umabot na po sa 2,056. Mahigit 2,000 na po ang bilang ng mga namatay sa magnitude 7.7 na lindol dyan po yan sa Myanmar. Ito ayon sa Myanmar Huntay kasabay ng pagsasabing nasa halos 40,000 katao ang sugatan at halos 300 pa rin ang pinaghahanap. Kaugnay nito sinabi ng gobyerno ng Myanmar na posible pang tumaas ang death toll dahil putol pa ang karamihan ng linya ng komunikasyon sa bansa kahit hindi pa naitatala ang kabuang pinsalang natamo mula sa nasabing pagyanig. Samantala, idineklara na ang National Mourning Week na alay para sa mga nasawi at natamong pinsala mula sa naganap nga na trahedya. Dahil dito, iwawagayway, naka-half-mast po ang watawat ng Myanmar hanggang sa Abril 6. Pasada Balita. Tabay din po tayo sa mga update hinggil po dyan sa paghahanap sa pagtulong po ng Philippine contingent dyan sa Myanmar. Yung 4 na nawawalang Pilipino, though binanggit naman po kanina ni Yusek Ariel Nepomuceno na yung 2 ay maaring hindi nga makontak dahil putol pa ho yung mga linya ng komunikasyon. Batay na rin po doon sa assessment po ng gobyerno po ng Myanmar. So antabay ho tayo. Pagdating, dumating na ba? Di pa. Parating pa lang yung Philippine contingent dyan po sa Myanmar. Ilang oras ba biyahe sa Myanmar? 4 hours or 3 hours? 4. Malamang nakarating na yun. Pero sige, mamaya hingi po tayo ng update. Yung pangalan, yung mga nawawala, meron na ba ang Department of Foreign Affairs? Ay, ano pa natin, i-verify pa. DFA, no? Meron na ba pangalan? Wala pa. Sige. Antabay ho tayo at patuloy din po tayo nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers para po magbigay ho ng mga karagdagang detalye diyan po sa mga kababayan ho nating Pinoy na apektado para po maipabatid po natin sa kanila pong mga kamag-anak po dito na marahil ay nag-aalala at hindi ho matawagan, hindi ho makausap yung kanila pong mga kaanak diyan po sa Myanmar. Ganyan din yung nangyari sa Japan noong 2011, 14 years ago, na hirapan pong makontak yung ating pong mga kababayan matapos nga po yung magnitude 9 yun 9.3 o 9.2 na lindol na nagdulot po ng tsunami. Libo-libo ho ang namatay ho dyan po sa Tohoku region sa Japan at nadamay pa ho yung power plant, yung nuclear power plant po sa Fukushima. At kaugnay pa rin nga ho niyan, tiniyak naman ng Administrasyong Marcos na magbibigay ito ng kinakailangang tulong at suporta sa mga naapektuhan ng malakas na yung magnitude 7.7 na lindol na tumama po sa Myanmar. So ang pinakamatindihong nakaranas ng pinsala ito pong Myanmar. Though meron pong na gumuhong gusali sa Thailand, meron din po silang fatality or casualty dyan po sa Thailand. Pero pinakagrabe pong nakaranas Mandalay City dyan po sa Myanmar. Ayon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, kasalukuyan ng gumagawa ng mga hakbang ang pamahalaan upang maihatid ang nararapat na tulong sa mga biktima ng sakuna. Isa sa mga unang hakbang ay ang pagpapatawag ng Critical
interagency meeting upang maayos ang koordinasyon at matukoy ang mga kailangang aksyon ng gobyerno. Kasamaan niya rito ang pagpapadala ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na kanina ay tumungo na nga po sa Myanmar. Sila po ay umalis kaninang alauna ng madaling araw at meron ding team mula sa DOH kasama na rin doon upang magbigay ng agarang serbisyong medikal sa mga apektadong lugar. Handa na rin i-deploy ang Light Urban Search and Rescue Team mula sa Bureau, andun din sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at MMDA. Pasada Balita. Samantala, tanggap pa ho tayo ng report. Deportation sa naarestong Vietnamese na sangkot sa kidnapping at rape isinasapinal na ng Bureau of Immigration. Detalye mula kay Patrol 24, June Samson. Kuyang June? Pansamantalang nakakustodiya sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City habang ipinoproseso ang deportation proceeding sa isang Vietnamese na naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Ayon sa BI, wanted ang dayuhan na si Nguyen Humay dahil sa pagdukot at pangahalay sa isang babaeng Chinese national 2 taon na ang nakalipas. Samantala, sinabi ni Immigration DCIU Chief Ferdinand Tendenilla na isasabay na sa deportation ni Nguyen ang 2 Chinese nationals dahil naman sa pagiging undesirable alien matapos masangkot sa kidnapping at rape. Kaugnay naman yan sa pagkidnap sa Chinese sa isang condo unit sa Makati City noong March 2023 para halayin ang biktima at humingi pa ng 4 na milyong pisong ransom kapalit ng paglaya. Patrol 24, June Samson para sa lang may todong lakas, DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At may lamang po para sa mga balitang pangkalakalan, balita sa ibayong dagat at sports sa pagbabalik po ng Pasada Balita. Oras! 12 minuto bang sumapit ang ganap na alas 8. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pasada Balang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagbabalik po ng Pasada Balita, plano para sa malawakang pagbabago at progresibong ekonomiya inihatid ng Vendors Party List sa mga manininda diyan po sa Pasay City. Alamin po natin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Dito pa lang sa bungad ng Pasay City, sobrang dami ng mga pamilihan at talaga namang kumpleto na rito ang hinahanap ng mga mamimili. Pero katulad ng karamihan, may mga kinakaharap din ng mga problema ang mga vendor. Kaya ipapatanong ko sana kung pupunta rin ba dito ang Vendors Party List dito sa amin? Gusto kasi nila makilala ang partido dahil masaya sila na may magtatanggol na sa kanila ngayon. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, nagpapatuloy at mas lumalakas ang Suyod Palengke Initiative ng Vendors Party List dahil sa pagnanais nila na makarating sa lahat ng mga manininda sa bawat sulok ng bansa ang kanilang plataporma na maghahatid ng pagbabago hindi lamang sa buhay ng mga tindera at tindero kundi pati na rin sa ekonomiya ng Pilipinas. Kamakailan lang ay personal na bumisita ang first nominee ng partido na si Tita Malulipana at ang fourth nominee nito na si Deo Balbena o mas kilala bilang Diwata sa Maricaban, Pasay City. Bagamat hindi gaanong maganda ang panahon ng suyuri ng partido ang pamilihan, hindi nila alintana ang ambon at nagpatuloy sa pakikasalamuha sa mga vendor upang higit na makilala ang bawat isa sa mga ito at malaman ang kani-kanilang mga suliranin sa pagtitinda lalo na at papasok na ang panibagong season sa bansa na maaaring makaapekto sa kanilang mga pangkabuhayan. Bukod sa pagnanais na makatulong sa pag-angat na ekonomiya ng Pilipinas, gagawin ding prioridad ng partido na protektahan ang mga manininda mula sa mga gawain o aktibidad na makakaabuso at mananamantala sa kanilang hanap buhay at karapatan. At iyan ang track record ng Vendors Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Pasada Balita! Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, tinatayang posibleng umabot sa 1.7 hanggang 2.5% ang maitalang inflation rate noong Marso. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bunsod ito ng mataas na singil sa kuryente at mataas na presyo ng isda at karne. Gayunman, umaasa ang BSP na mapapagaan ito ng mas mababang presyo naman ng bigas, prutas at gulay dahil sa kaaya-ayang domestic supply conditions at sa paglakas ng piso kontra dolyar. Ang inflation ay naitala sa 2.1% noong Pebrero. Nabatid na nakatagdang ilabas ng Philippine Statistics Authority ang March 2025 inflation sa Lunes po yan, o sa Biyernes yan, Abril 4. Pasada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Bumaba na ng 18.2% ang bilang ng mga mayroong Mpox sa buong mundo. Ito ang kinumpirma ng World Health Organization matapos lumabas sa kanilang datos na mahigit 3,000 na lamang ang bagong kumpirmadong kaso. Ang bansang Uganda nila ang may pinakamataas na bilang na umabot sa 300 kumpirmadong kaso kada linggo. Sa Burundi, East Africa naman, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng Mpox cases matapos mapaulat na mula 200 kada linggo ay bumaba na ito sa 50 cases kada linggo. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Naharap muli sa alegasyon ng anti-doping violations ang Gilas Pilipinas naturalized player na si Justin Brownlee. Ayon sa Samang Basketball ng Pilipinas, natanggap na ni Brownlee ang notice of an adverse analytical finding na isa sa kanyang random test. Kasalukuyan na anyang sinusolusyonan ng player ang issue katuwang ang kanyang mga US-based attorneys. Matatandaan noong 2023 ay nagpositibo rin ang barangay Gin Kings Import sa isang compound na konektado sa cannabis matapos masungkit ng Gilas ang gintong medalya sa 2022 Asian Games. Pasada Balita! Balitang pangkalusugan. Ito po payo po sa mga mamang tsuper, sa mga driver, mainitin hubang inyong ulo o madalas huba kayong magalit. Kung madalas kang manigaw, hindi mamamansin ng mga tao, makipag-away, manira ng mga gamit at sakta ng sarili, narito pong ilang tips upang makontrol ang inyo pong anger problems. Una, huminto. Pag-isipan ng mabuti ang gagawing reaksyon sa pamamagitan ng mabagal na pagbibilang mula 1 hanggang 10. Pangalawa, lumayo. Huminga muna ng malalim, inhale, exhale at hintayin kumalma ang sarili bago magbitiw ng mga salita at gumawa ng aksyon. At pangatlo, unawain ang dahilan ng inyong pagkagalit. Bukod sa mga nabanggit, nakatutulong din ang pag-ehersisyo, pagpapahinga at pagpapatawad upang makontrol ang galit at maidagdag lamang ho natin, ugaliin pong magdasal at mag-meditate. Pasada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ayabulo natin ang showbiz sa kabila ng kaliwat ka ng parangal at tagumpay na nakamit, nais pa rin ni Alden Richards sa Ultimate Bay na tuparin ang kanyang pangarap na maging piloto. Ayon kay Alden, mayroon ng aviation school ang nag-o-offer sa kanya ng scholarship. Wow! Bigyan din pa ng aktor na tutuparin niya ang pangarap ng kanyang ama na maging piloto. Umaasa naman si Alden na masisimulan na niya ito ngayong taon. Pasada Balita! Bago po tayo pansamantala magpaalam, ngayong araw ito, no? Ngayong araw. Tama, ngayong araw. Pwede namang forever na rin, di ba? Okay, happy birthday po kay Nino Reyes, ang atin pong DWIZ at Aliw Editor. Survivor. Parang
Parang may may abs. Abs, hindi abs May abs. Oh, bato-bato, no? At happy birthday din kay Attorney Lorna Kapunan, ang kasama din po natin dito sa Himpilan, host po ng Laban para sa Karapatan. At syempre, happy birthday din kay Virginil Abelia, ang kapatid po ng atin din kasamaan po dito na si Bam Bam. Happy birthday po sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kani-kanila pong kaarawan ngayon pong Abril 1. Hindi po pang April Fools yung pagbati po na yan, ha? Happy birthday! O siya, sige, tayo po ay pansamantala po nagpapaalam sa ngalan po ni John Ibanez, sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23. Ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na Karambola! Eksakto alas 8. Ang mga balita, dudublihin ng pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita.